Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kasali sa kanyang Panginoon, muog katahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maanak. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas.
kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes, leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition. Ang nangunguna sa balita sa hapong ito: Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Mayong hapon katawhan sa syudad sa Cagayan de Oro. Makausap pa kini unyong ubos nga alagad si Angel Ryan Circle Molo. Nga magkikuban kanyo hangtudlan sa 30 to 40 minutos sa takla sa kahaponon. Dili sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Sa kala sa kong kapartner mga ka-Angel nga karon pa ni abot gika na sa iya nga mga lakaw. Gikan kini nag-cover mga ka-Angel sa katulaging nga gikaingon pa dito sa bukid sa St. Peter mga ka-Angel sa Malaybalay. Nga gikaingon pa nga mga walhong grupo kinsa misurinder kini sa kamot sa mga pangagamahanan. O mga ka-Angel magadit luwas nga nakalugsong karong mga panahon na. Wala karon mga ka-Angel atong PE karon si Angel Rosdinya. Pinasab sa kong pag-umangko na karon dire nakabisita sa tong studio. Si Angel GR Kainoy. Mga Kainoy family diha sa Bukidnon. Sa Kuya Bukidnon diri usab sa Nangkaan, San Roque Bukidnon. Ato sa pagpangumustahon ang 80 ka barangay nga sakop sa Bayan sa Cagayan de Oro. Ang 23 ka lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental. Diyan gilangkuban kini mga ka-Angel sa duha ka mga distrito, ang District 1 ug ang District 2 ug duha usab ka mga component city. Kita mao ang El Salvador City ug ang Hingooga City. Ato sa pangumustahon ang ato ang barangay sa Tablon, ilabi na usab sa duha ka mga bagiitan nga mga kagawad nga walay puas nga pagsuporta diri sa istasyonan mga ka-Angel. Una ni si Honorable Kagawad Alan Magsayo uban ni Kagawad Romeo Bacaro. Salamat kaninyo sir sa inyong nga pagsuporta sa itong istasyonan. Di na to kalimtan na mga ka-Angel. Ang ato ang management and staff diri sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ngayon manasab sa itong chief of reporter kinsa kauban ni Angel Rosdinya dito sa bukid nga bahin sa Malaybalay. Kinsa duha ka sila mga ka-Angel ang nag-cover sa mao nga balita. Si Angel tong skisamba sa ato ang news chief of reporters. Ato ang admin head si Ma'am Roquelin Daang. Ang ato ang news writer si Angel Shin Sulugan. Mankarkalya sa lungsod sa Lubihid. Nanukad sa sentrong bahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro si Angel Dropits Pedro Sanoria. Si Angel Frena Salosia, Angel Ricky Boy Tadillo Real. Adlaw karon nga Huwebes mga ka-Angel katapusan. Dili katapos sa bulan mga ka-Angel.
Dili katapusan karon nga adlaw sa pagbisita sa mga samang simiteri. Ikaingon pa mga ka-angel, pitsa 28 maong katapusan mga ka-angel kay ugma. Ikaingon pa sirad ana ang mga pipila ka mga samang, pribado man o pampubliko nga samang. Una katong wala pa nakabisita na bisita na mo. Kay kanina mga ka-angel nagbisita ta didto sa Bogo Memorial Cemetery dito mga ka-angel, mingaw kayo. As kang mingawa mga ka-angel, kay tungod kay nakabalon man sila nga pitsa 28 taman. Manang uban nga pitsa 20 pa lang na nagbisita na. Kas aras na lang bisita karong bulan na mga ka-angel mo na atong tanan ka ganina. Medyo mingaw-mingaw karon ang mga samang cemetery dito sa Bogo. Kita mga ka-angel, dili na kayo populated dili sa sama-sama aging nga mga katuigan. Nga wala pa'y COVID mga ka-angel, pitsa 1 pa lang daan, 31 pa lang daan, nagbigil na. Dito na tulog, nadalag pagkaon, nadalag tent, haskang nga agbibuha. Kung dito pa rin sa gawas sa nasod mga ka-angel, kiko niya Halloween party. Mga Halloween party mga ka-angel, dito sila mag-music, dito sila magkatakanta. Ang uban po nag-meditate, nag-ampo alang sa ilang mahal sa kinabuhi. So adlaw karon nga pizza, adlaw karon nga Webes katapusan sa adlaw karon nga Webes. Pizza 28 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Ako yung ubos kag alagad mga ka-angel kay gumanin si kahinginan sa online radio broadcasting online. Si Angel Ryan Siricol Molo mga ka-angel. At usap pagpangumustahon mga ka-angel si Jamaila Leticia. Sa iya nga pagpanimbaya usab ilang ingom na usab sa mga tulo ka mga viewers karon. Kinsa kini sila ang mitanaw sa tuang broadcast mga ka-angel. Salamat kayo sa inyong tanan nga mga ka-angel sa inyong pagtutok sa tuang tulumanon. Ang Angel News Patrol Afternoon Edition. Alang na itong wala pa masayon mga ka-angel. Wala, paki-search lang sa inyong Facebook kung na mo internet. Kung na mo yung mga Android o iPhone o uban pa. Paki-search lang sa Facebook Angel Broadcasting Online Streaming Services. O pilia ang page mga ka-angel kay daghan kina. Pumingon kag Angel Broadcasting Online Streaming Services dito ka mariroute sa group. Sa Facebook group mga ka-angel. So ayaw ka na, adto ka mo sa page mga ka-angel. Dito ta ito official nga page ang Angel Broadcasting Online Streaming Services. Okay na mga angel, largahan ta ang mga sinugang nga mga balita. Masab sa mga balita nga lokal. Sa balita ni Frena Solucia, usa ka suspitsado sa kaso nga multiple murder. Way swerte sikop kini sa awtoridad. Samtang sa balita ni Ricky Teriorial, mga illegal na fish cage sa Manila Bay sa Cavite. Pagbabaklasin na simula ngayong Nobyembre 4 na. Sa balita ni Tutong Sambas mga ka-angel, usa ka babae nga nakuhaan og armas ug shabu human ang gipapahigayon nga bypass operation. Sa balita ni Dropit Sanuria mga ka-angel, sentrong bahin update kita diri sa barangay sa Agora Public Market. Naka-standby ka dito mga ka-angel si Angel Dropit Sanuria. Direta sa balitang lokal, 50% lang ang babayaran sa turista sa RT-PCR, sabi ni Gobernador Romualdo. Sa balitang nasyonal, nuisance candidates, pagmumultahin daw, pagbabawal ng kumandidato. Agoy, pwede din ay. Pastilan, ginawa ko, wala natin katugod ani mo pili pagka-presidente o pagka-kandidato mga ka-angel. Katura lagi katong gitagaan nilang pagtugot lugar, katura dito ang sigurado nga mo dumaugay. Dapat katong mga tawag nga mga nuisance candidates, atong dili mga ilado, magpapili og pagka-presidente. Agoy, pagpamultahin daw, ambot lang kung mahingpit na ba nga balaod, mapasa ba din sa Kongreso o sa Kamara. Sa Senado o sa Kamara mga ka-angel. Kung mahingpit na kini, napatay. Lahat unta no, parehon ta sa gawa sa nasod mga ka-angel ba? Ang mudagan na duha ra ka partido. Left and right ra. Wala ni daghan kaayo. O duha na ba sa yan na unta ang mga pilian, duha ra jud ka presidente. Kung ang mga liberal party mag-endorse sila usa ka presidente ang mudagan, usa ra jud. O dayon katong mga kitawag nga wala mga partido, mga independente na wala na sila chance mga kansila mudagan. Gawas kang magpailalom sila sa mga partido kay duha ra ka partido ang gi-allowed unta.
Ganito sa balitang internasyonal, bidin binatikos ang naganap na military coup sa Myanmar. Sa balitang sport sa mga ka-Angel, Jordan at Clarkson na aabot na ang panibagong milestone ng nagtala ng 8,000 career points. Sa balitang kurat, balitang espesyal, Pugita na may isyam na galamay, nahuli siya Shizugawa Bay sa Japan. Basin Kugita ni. Sa balitang showbiz, actress Sylvia Sanchez magpapapahinga daw sa showbiz. Mga na mga ka-Angel ang ito ang mga headlines ito nga mga balita karong hapon na. Ang himpit ng mga aso mga ka-Angel ay inyong matunghayan unya sa itong pagbalik. Mga nabuhis at mga ka-Angel, standby. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, sama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Okay, padayon ta mga ka-Angel diri sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Diri ta mga ka-Angel sa to nga balitang lokal. Sa pag-revive sa industriya sa turismo sa lalawigan ng Camiguin, ang Department of Tourism, kon DOT, nagbigay ng 10 milyon subsidize sa mga reverse transcription polymerase chain reaction testing cost sa mga turista na bibisita sa Camiguin. Sa sunod na linggo, ibinigay na lalawigan ang asistansa galing ng DOT. Isa ka memorandum agreement ang pipirmahan ng DOT at lahat ng mga hospital na magpa-PCR sa pagpasok sa lalawigan, sabi ni Gobernador Romualdo matapos sa pagbukas ng seremonya sa Lanzones Festival 2021. Inihayag ni Romualdo sa pagbukas sa turismo sa lalawigan ng Cebu. Pacific Flight sa nagsimula ng kanilang flight sa Nobyembre 9, tuig 2021. Ang Cebu Camiguin Cebu flights ang naka-schedule sa Martes, Sabado sa oras ng alas 10:50 hanggang alas 11:50 ng umaga. Sa Manila, Camiguin Manila flight sa available sa kada Lunes at Biyernes sa oras alas 11:30 sa buntag ngadto sa 1:15 sa hapon. Ang Philippine Airline flights gi-finalize pa sa sunod na linggo. Ang schedule nagdagdag ni Gobernador Romualdo. Plano sa gobernador nang kung makuha ang 60,000 na katao, ang bakunado sa Camiguin hindi na required ang PCR test. Oras karon mga ka-Angel, alas 3:26 na sa kahaponon. Ato sang largahan mga ka-Angel ang balita ni Angel Tutong Sambas. Sa iyang gikaingon pa mga ka-Angel sa iyang balita. Ato nga dawaton, Angel Tong si mong balita. Paso! Yes, Angel Ryan. Palog sa silda ko sa kababay umakinig mo ang may baso posisyon pagpangulaw sa ni Police Captain Ernesto Sanchez
o mga tropa o sab ni ini sa buwatan sa kapulisan sa police station Cogon. O ingon mo sab kagahapon adlaw diyan sa barangay 34 sakop ning Dakbayan Cagayan. Ang dinakpan nga mailas pangalan nga si Jacqueline Lopez, 34 anyos, residente kining sa Naso Igrabet. Ikabutyan na ilang gining napalitan og usa ka sa mga sakop sa mga trupa nga sa Pusir Bayer og usa ka pakiton nga sibo nga balor 500 pesos. O man kini di pusasan kining among suspect ato usab sa pagrekisa sa kaniya laing usab nakuha sab sa iyang posisyon nga gihapon pa bitawag nga tulog ka mga pakiting droga nga sibo. Ang duha ka gagmay usab gihapon nga sibo og motimbang dili og 2.7 grams. Nga diin ang market value ni 4.4 mil 4,700 pesos. Samtang sa pag search usab sa ilang pinilianan kung sulod sa iyang panimalay nakuhaan kini og garbas na kalibre 38. Gumikan ni gidalaw sa Indonesia ang nasampit sa crime laboratory ang iyong mga nakuha ng mga ebidensya aron usab sa pagsuta sila binausab na ang iyang armas nga nadala gidala na usab sa kapulisan o posible kini mga pasakahan kini ang nasampit na suspetsado sa ang ilang wasiscald o ingon mo na sa illegal possession of firearms samtang nagloko na karon sa sida sa police station Cogon o i-commit na usab kini sa korte. Bata pong report na nakuha. Di ka nang sa kong imutanan ako si Tong Sambas sa report. Live sa Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat kayo Angel Tong Sambas. Alang sa imuhang mga balita karong hapon na. Dirita sa balitang nasyonal. Sinikap ng Commission on Elections kung COMELEC, Law Department na mapairal ang patakaran na pagpapataw ng multa sa mga nuisance candidates, lalo na sa national positions. Naging paksa kasi ito sa pagdinig nitong Miyerkules ng Senate Electoral Reforms and People's Participation. Ayon kay COMELEC Director Maria Kasingal, pabor sila na panukalang gawing 100,000 ang penalty sa mga papatunayang tumatakbo lamang para gawing tatawanan ang halalan at guluhin ang proseso. Sinabi kasi ni Kasingal sa pagtatanong ni Senador Francis Tolentino at Amy Marcos na maliban sa multa, hindi na rin napapayagan ang pagtakbo ng nuisance candidates sa susunod na 2 halalan. Okay mga ka-angel, ang mga inaboy sa tamo, balik kita sa dili madugay. Standby mga ka-angel. Unsa man ang inyong ipangita, mga barato ba nga mga baligya? Ana, sa GM Variety Store and Spices ang tubag. Nagbaligya sila sa wholesale o retail sa mga produkto sama sa bugas, ag and poultry feeds, groceries, frozen products, wine and beverage, spices o nagkadayang gamit alang sa inyong panimalay. Ukay-ukay o mga brand new nga sapot alang sa mga bata, hingkod, kalalakinan o kababayenan. Presyo gaan sa bulsa, suwak sa budget o affordable sa tibok pamilya. Ayaw na pagduha-duha pa. You name it, we have it. Sa imo pagmamali, bisita ang ilang main store nga na imutang sa HIP Building Zone 4, National Highway, Lanao, Alubin, Misamis Oriental. Ingon man ang sangang tindahan nga ana sa Puro Chris, Barangay Talaba, Alubin, Misamis Oriental. Mahimong tawagan ang numero 0916-712-8231 o pangitaang mapayumon utan o maalagaron nga si Ma'am Marilo Cabul ang tag-iya o tig-dumat. Okay, dinita pa na mga ka-angel sa programang Angel's Patrol Afternoon Edition. Ato sang largahan mga ka-angel ang balita ni Angel Pedro Sanuria may tawd kini sa traffic updates o price market diri sa sentrong bahin sa Dakbayan. Ilabi na diri sa barangay diri sa Merkado sa Agora. Angel Ladro alang sa imuhang mga balita. Pasok! Yes, no, padayon ta sa pag-monitor diri sa gawas sa merkado karong mga panahon na ani kita diri sa Abuwila Street no karong mga panahon na padulong ngadto sa
Recto Highway. Ato nakita diri karon ang mga pipilapod na to nga mga motorista nga mosulod gawas dinhi sa ato nga EOR, no? Public market diri sa Agora o bus terminal. Palibot patuyok sila ngadto sa gitawag nga sentrong bayan sa Gaisano o sentrong bayan ngadto sa gitawag nga Puntod. So diri mangagi ang mga pipilapod na to nga mga motorista nga kanang o mo palit sa ato nga mga produkto diri sa public market karong mga panahon o kini po mga passenger kasagaran gid passenger nga mosakay ngadto sa nagkalaylay nga mga destinasyon. So ato kita diri nga daghan ang nanganaog ang musulod nga mga kanang lapasan liner kini gusa liner o gikan po diri sa kuan Carmen liner mosulod naagi mga naog gid diri sa abot sa bus no karong mga panahon So ato nakita diri nga dili pod angayan na mabalaka ta sulod kay dili man ingon nga daghan out bumper to bumper ang dagan sa mga sakyanan o dili haguka gyapon normal ang dagan diri dilay atong niaging mga adlaw nga medyo dasok kay tanan pero karon ang mga passenger mo nagdasok ngadto sa mosulod sa mao nga bus. So karon mga panahon kita na to diri nga niya magita sa kilid nga bahin ani karon ana poy mo drop nga mga arrival nga karon ay nag-drop dito sa nasa sulod sa bus terminal tulo ka buok nga linya. So mularga na po na siya. So hawan kayo karon gyapon panahon kay paglarga ana o hawa na. So nana poy maabot interval lang sila mga pinakatdugay na gina sa 30 minutes no naana pod nga nagagikan gyapon dira sa Miss Or labi na sa Hinguog, sa Gara, kasi Hinguog, o ganun gitawag na daw kalay, no? Padulong diha sa maong bus terminal. Ang pipilapod na to nga mga violator ko mga driver, nanay diha na lang sa gawas mag-grab, labi na katong passenger nga nagadali. So diha sa gawas, ambak na pipila na napulo, pito, maambak, musudod na pong uban. So ginabawalan man na dapita kay para dili makabukog dagan sa trapiko. So ipasulod din nila diri sa sulod kay na may mga cargos. So ingnan dagan diri sa ato nga pag-update sa trapiko diri sa sentro sa Agora karon mga panahon So atong nakita nga angayan wala tay angay nga sa karon kimaraw na kay medyo hayag pagpud ang si Haring Adlaw. Init gyapon kayo bisag alas 4 lahi kagapon. Nga kagapon nga medyo nagbusagak nga ulan baha tong sentrong bayan syudad. So ligo-ligo tapon ang mga ligid sa itong mga motorista kumikan kay lawom-lawom man ang tubig. So lain man yung Cagayan de Oro kay gamay regali kayo. Ba dayon medyo maglisod na tagtabok. Bisan tong mga bag-o ng mga drainage kilala diha pero aslay gyapon dito sa dapit sa labi na diha sa Usmeña Extension dai gina porbida isab. Dili gina may mabangbang, di gina magian og motor, bisan gay imong motor nga. Na imong motor tawran imong tulo ka ligid, kana pwede na siya makaagi. Pero kung single lang nimo so, sigurado gyud ka. Sigurado bilin ka tungan dalan kay lawom gyud na dapita diha. Kana siya nga portion nga medyo kalisangan na sa mga daghang motorista bisa pag may laki kang motorista. Ang mga sakyanan gali nga dagko murag langanin pug gyapon sila. Ay gumikan kay di na to mabalan. Pag-abot sa tunga, nakaabot sa lawom, abot sa tong makina, impas ang bahaw. Yes, no, mao na itong nakuha ang update. Di ta ngay mabalaka, karong panahon na, kay medyo init ang panahon. Di ta ito kalikayan nga, basig mo ulan, pero sa kung tanaw, dili kayo nga para kagapon. So, okay karon. So, mga ka-angel, yapon ta kumpinsa, kung mabulakaw ta, dalag yapon ta, dipinsa daan. Kaya, impas ang bahaw na to. Labi ta sa ulan, ganda ulan, init, impas ang bahaw na to. So mo na to nakuha nga mga update. Update lang po na to sa mga ka-angel nga dili kita kumpiyansa. Balon kita permanente sa to nga kami. Yes, no, gikan na lang sa connection. Ako si Patrol Angel Pedro Sanoria, live nag-report sa Angel Broadcasting News Online. Okay, daghang salamat kayo Angel Dropi Sanoria. Dito ta mga kailo sa balita nga international. Tinulog sa ni US Presidenta Joe Biden ang nagaganap na military coup at kaguluhan sa Myanmar. Sa kaniyang talumpati sa virtual summit sa Asian leaders, nananawagan ito sa mga militar sa Myanmar na ihinto na ang nasabing kaguluhan.
Ilan sa mga tinutukoy ng US President ang pagpapalaya na rin sa mga ikinulong nila ng walang sala at ang pagpanumbalik sa demokrasya sa nabanggit na bansa. Magagunita nga hindi dinaluhan ng Myanmar ang Asian Summit na ang host country ay Brunei. Oras karon alas 3:26 na sa hapon. Dita sa balitang paugnat sa kusog. Panibagong karyera milestone ang naabot at Phil-Am guard na si Jordan Clarkson matapos lumampas na siya sa 8,000 points sa mark sa scoring. Ang naturang karangalan para kay Jordan ay nagdagdag ng hawak niyang korona sa NBA na reigning 6th man of the year bilang pinagkakatiwalaan sa Utah Jazz. Sa laro kanina nagsilbi muli nga spark plug si Jordan nang talunin ng Jazz ang Denver Nuggets sa score 122-110. Sa ngayon wala pa rin itong talo ang Utah para sa kanilang 3.0 record mula nang nasimula ang bagong NBA season. Nanguna sa nadiskarte ng Jazz sina Rudy Gobert na may 23 points at si Donovan Mitchell na nagtapos sa 22 points. Minalas ang Nuggets dahil hindi na natapos ang reigning MVP na si Nikola Jokic. Makaranas siya ng kontusyon. Oras karon mga ka-angel, alas 3:26 na ito sa dawaton ng report ni Ricky Tadillo Real. Mga fish kids daw ay pabaklasin nga mga illegal daw mga fish kids. Ining fish kids murag maamon tali ni nga mga tamban diha sulod. O katong ang mga milkfish mga ka-angel o bangus. Ato sa dawaton si Angel Ricky Boy Tadillo Real. Angel Ricky sa imong balita diha. Pasok. Okay, Angel Ryan, ang atong nangako ang balita karong hapon, matod pa nga mga illegal na fish cage sa Manila Bay sa Cavite, pagbabaklasin simula November 4. Magsisimula sa Huwebes, Nobyembre 4 ang paggiba sa mga illegal na fish pan at stationary left nets o saprahan sa parte ng Manila Bay sa Cavite City. Bahagi ito ng programa ng gobyerno sa pagbawas ng polusyon sa dagat sa ilalim ng Manila Bay Rehabilitation. Pumalot ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Department of Environment and Natural Resources at lokal na pamahalaan para magpa-scale ng mga abiso sa 21 tinaguriang illegal na istruktura noong Lunes. Inihikayat ng notice ng Manila Bay Interagency Task Force na kusang baklasing ng mga may-ari ang kanilang mga fish cage at saprahan bago ang Nobyembre 4. Sabi ng task force kung hindi pa naialis ang mga ito sa deadline, babaklasin ito sa clearing operations na magsisimula sa araw na iyon. Bukod raw kasi sa naidudulot o manong polusyon ng mga istruktura sa Manila Bay, ipinagbabawal din ang pagtatayo ng mga ito nang walang permisyo o lisensya at paggamit ng mga iligal na kasangkapan para mapangisda. Sabi ng PCG, nasira ang mga istruktura sa Noveleta noong nakaraang bagyong Maring. Nakikipag-ugnayan pa sila sa LGU para sa operasyon nila sa Kawit. Pero patuloy na rin na tinutulunan ng mga grupo ng mangingisda ang pagiba sa mga istruktura dahil sa epekto nito sa kanilang kabuhayan. Pinangangambahan din nila na reclamation ang patutungwa sa paglilinis sa Manila Bay na magiging kawalan sa kanilang pangingisda. Ugmawat ng balita nga nakuha karong hapon gikan sa Angel Patrol Afternoon Edition. Ini si Angel Patrol Ricky Real para sa Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat kayo. Angel Ricky Boy Tadillo Real, alas ibang mga balita. Pagkaluoy mga ka-angel kung katong pipila ka mga fish cage mga ka-angel kung baklasyon. Noon dapat magnegosyo ta, dapat kinahanglan nakasubay jud sa balaod mga ka-angel. Abi gali dire, inanira mong istasyonan pero kompleto mi. Kompleto mi sa mga papilis mga ka-angel, gikan na sa DTI, gikan na sa mayor's permit, gikan sa BIR, kaya na tayo resibo. Inanira to istasyon mga ka-angel pero ang mga papilis murag yapon kini og official nga mga radio station mga ka-angel nga makita ninyo diha. Although online na nga to ang mga ka-angel, kompleto gyapon ta. Kung ano sa mga resikitos, mga papilis sa mga radio station, siyempre gyapon nga to ang mga ka-angel. Sinanong ta dapat no? Nga manginabuhi man og galing, dapat na ay mga permit mga ka-angel para dili questionon sa atong gobyerno. May uban hadlok nga gakuha og permit para lang mga asa na makipangan nga buhi. Ang illegal man di ay naimpas ang bahaw ingon pa ni Angel Dropits. Ato sang dawato na report ni Efren Celosia. Saya nga balita mga ka-angel.
Saka iyang headlines at iyang mga balita gikaon pa niya daw suspitsado sa kasong multiple murder. Sikop daw sa otoridad. Hala ka. Ato nga dawaton ang himpit ng mga asoy sa balita ni Angel Efren sa Lucia. Angel Efren, alang sa imong mga balita. Kamin. Wanted sa kasong multiple murder arestado. Sa Hingog City, walang pusong na sikop sa gipahigayong joint operation sa panguna sa Hingog City PNP. Ang ang 42nd Military Intelligence Company ang usa ka wanted person sa gipahigayong manhunt operation dito sa Barangay 22A, Hingog City. Gila ang suspect na si Dindo Gallardo, ina under 37 ang panayon o residente sa Porok 13, Sitio Baangsot, Barangay Eureka, Hingog City. Gisikop ang suspect, pinasikat sa warrant of arrest o gipagawas nga warrant of arrest sa RTC 10 Branch 43, Hingog City. Sa kasong multiple murder, walay piyansa nga gi-rekomenda detinado ang suspect sa Hingog City PNP alang sa tukma nga disposisyon. Kini si Efren Silucia, live report sa Angel Broadcasting News Online. Okay, daghang salamat. Angel Efrena Silucia. Dirita sa balitang kurat mga ka-Angel. Hindi makapaniwala ang mga isda nga si Kayuza Sato ng Japan sa nahuli niya nga pugita na siyam ang galamay. Natuklasan ni Sato ang kagilagilas na pugita nang niluto niya ito para sa kanilang hapunan. Ilang bisis itong inispeksyon ang pugita at talagang siyam ang galamay nito. Ang kakaibang pugita na may ekstrang galamay ay nalambat ang mula sa Shinugawa Bay, Minamin Sarinrico, Miyagi Prefecture. Ayon sa mga siyentipiko, maaring tumubo ang siyam na galamay ng pugita dahil sa pag-generate nito na naputol na galamay noong ito ay nasa dagat pa. Matapos napakuluan ang pugita, naisipan ni Nato na idonate ito sa mga siyentipiko para pag-aralan. Kasalukuyan nga nakadisplay sa Shinugawa Nature Center ang pugita para sa makita sa publiko. Sa kay pugita ka ba? Ato kining research unya. Dili pa ni kugita. Basta mo ni kugita. Tagalog. Ay, mao ba? Okay, salamat kayo Angel Rose. Kugita din ni ay. Pero pugita ang gigamit ni Angel Shindire. Tagalog, Bisaya man Tagalog mo ni ay. Pugita. Okay, pasilya pa. Sorry kay mga ka-Angel ka, dunay mga terminology nga lisod kay nato wala ta kasabot ba pero kugita din ni ay. Yun pa ni Angel Rose, kugita sa ato kugita pero sa ila pugita din ni. Ang pilang murag ang pira tingali giusab. Pugita, kugita. Pugita ato diri kima na to kugita. Mo di ay. Octopus man tali, octopus ni. Okay. Dito sa balitang showbiz mga ka-Angel, inanunsyo ng veteranang actress na si Sylvia Sanchez na ito ay mamamahinga muna sa showbiz. Sinabi nito na maaari nga mula 6 hanggang 7 na hanggang isang taon ay hindi muna makatanggap ng mga movie projects. Dagdag pa ito na nais niya itong matagalang pagpapamahinga. Hindi naman ito nagbibigay ng ilang mga detalye kung ano ang maaring pagkakaabalahan niya habang nagbabakasyon siya. Okay mga kadya, ito ang mga headlines sa ito ang mga balita. Dito sa ito ang mga balitang lokal o international showbiz o guban pa.
Atong i-recap mga ka-Angel balita ni Francis Lucia, usa ka sospechado sa kasong multiple murder. Siko patud pa sa otoridad sa balita ni Ricky Tadio Real. Mga illegal na fish cage sa Manila Bay, pagbabaklasin daw. Simula ngayong Oktubre 4. Totong sambas sa kababay na kuhanog armas kay sabuhuman kini pagayon ang drug bypass operation. Samtang sa balita ni Dropit Sanoria, sentrong bahin usab diri sa Cagayan de Oro og traffic updates. Balitang lokal, 50% lang ang papayagan sa mga turista sa RT-PCR, sabi ni Gobernador Romualdo. Sa balitang nasyonal, mga nuisance candidate daw pagmumultahin at ipagbabawal na ibanda mga kandidato. Sa balitang internasyonal, bidin binatikos ang naganap na militar coup sa Myanmar. Sa balitang sports, si Jordan Clarkson aabot ang panibagong milestone na nagtala ng 8,000 career points. Balitang kurat, kugita na may siyam na galamay, nahuli sa Shinagawa Bay sa Japan. Balitang showbiz, actress Sylvia Sanchez magpapahinga muna sa showbiz. Okay mga Angel, ito ang mga headlines, ito ang mga balita. Sa di pa mga ka-Angel, ito sa papanibayaon si Jacqueline Amoren, Alma Ucan, Jamaila Leticia. Salamat sa inyo hang pag-like o pag-share sa ito ang naturang Facebook mga ka-Angel. Sa ngalan sa itong sa management staff sa Angel Broadcasting Online Streaming Services, ato ang admin head si Ma'am Roquelin Daang, ang ato ang chief of reporters si Tutong Sambas, mga field reporters si Francis Lucia, Ricky Tadio Real, Josa Noria o si Mon Carcalias. Sa tuang news writer si Angel Shin Salugan, si Angel Tong Sambas ang ato ang chief of reporters. Ato ang PE karon mga ka-Angel si Angel Ross Dinya. Ako di ay yung ubos ng alagad mga ka-Angel si Angel Ryan Siricol Molo. Nagiguban kanyan to na sa 41 minutos sa tara sa kapunon diri sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition na makita exclusive mo diri sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Wala na ko igong oras mga ka-Angel ugma atangi ugma mga ka-Angel. Mamuin ko da ugma mga ka-Angel si Angel Ross Dinya alang siyang programang Angel News Patrol Morning Edition. Dagang salamat mga ka-Angel. Wala na ko iging oras. Dagang salamat og dalaygo ng Diyos. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mommy Jim at Angel Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Unsa man ang inyong gipangita, mga barato ba nga mga baligya? Ana, sa GM Variety Store and Spices ang tubag. Nagbaligya sila sa wholesale o retail sa mga produkto sama sa bugas, ag and poultry feeds, groceries, frozen products, wine and beverage, spices o nagkadayang gamit alang sa inyong panimalay. Ukay-ukay o mga brand new na sapot alang sa mga bata, hingkod, kalalakinan o kababayinan. Presyo gaan sa bulsa, suwak sa budget o affordable sa tibok pamilya. Ayaw na pagduha-duha pa. You name it, we have it. Sa imo ba pagpamali, bisita ang ilang main store nga na imutang
sa HIP Building Zone 4, National Highway Lanao, Alubin, Misamis Oriental. Ingon man ang sangang tindahan nga ana sa Puro Cris, Barangay Talaba, Alubin, Misamis Oriental. Mahimong tawagan ang numero 0916-712-8231 o pangita ang mapayumon buutan kung maaragaron nga si Ma'am Marilo Cabul ang tag-iya o tig dumat.